Good morning, kaibigan. Naalala mo ba yung dati nating kasama dito? Yung tahimik lang at halos hindi nagsasalita. Lagi pa nga nating tinatawanan dahil sira yung bag niya at niloloko pa natin kasi palagi siyang late. Pero alam mo ba, nalaman ko na malayo pala ang inuuwian niya. Araw-araw siyang naglalakad papunta at pauwi. Kaya kailangan niyang gumising ng madaling araw. Ikaw kasi noon may motor ka na, ha ha ha. Nakita ko sa Facebook ng kaibigan ko, pumasa na pala siya bilang doktor. Grabe, di ba? Sino ba ang mag-aakala na yung dating tahimik at niloloko lang natin, ngayon ay masaya na dahil natupad niya ang pangarap niya? Kaya tara, tuloy din natin ang mga pangarap natin sa buhay. Huwag na nating isipin kung ano man ang sinasabi ng ibang tao. Basta lakad lang, mararating din natin yan. Tulad ni Lofer na halos naikot na ang buong Pilipinas. Noong una, malamang walang naniwala sa kanya. Baka nga iniisip pa ng iba na baliw siya. Sino ba naman kasi ang maglalakad mag-isa sa buong bansa, di ba? Pero tingnan mo siya ngayon. Isa na siyang patunay na posible talaga. Hoy, gising! Huwag kang tatamarin. Pangarap mo yan. Ha ha ha. Makakarating ka rin doon tulad nila. Huwag mong alalahanin ang iniisip ng iba dahil utak nila yon. Ang mahalaga, kilala natin ang sarili natin at nagtitiwala tayo sa may kapal. Alam mo, sa totoo lang, mas mabuti pa nga minsan na maliitin ka kaysa purihin ka. Kasi kapag minaliit ka, nagiging hamon yon at balang araw magugulat na lang sila na naging successful ka pala. Doon ka pa kukuha ng lakas at sa huli, pasasalamatan mo pa sila dahil naging inspirasyon mo sila. Pero kapag puro papuri ang natanggap mo, minsan naiisip mo na ikaw na ang pinakamagaling. Nakakalimutan mo ng pahalagahan ang sarili mo sa tahimik na paraan at doon nagsisimula ang kayabangan. Kaya mas maganda na maliitin ka, pero tahimik ka lang na gumagapang papunta sa pangarap mo. Hanggang sa magulat sila na isa ka na palang lofer ng Pilipinas, nakalibot sa buong bansa, dala ang katahimikan at lakas ng loob.